sa topic na ito. Okay po. Alam ko naman po lahat tayo ay may isang Diyos. Meron po tayong isang layunin. Ang unang-una po dito na topic na i-discuss ko ay ang paggalang ng Diyos sa daigdig. Okay. Una po, sabi ng Diyos, walang tinatawag na liwanag, malungkot ang buhay kasi madilim. Nasa kadiliman po ang paligid. Sabi ng Diyos, let there be light. Nasa Bible po yan, di po ba? So nagkaroon po ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay maganda. Sabi niya, dadagdagan ko ito, maglalalang ako ng mga planeta, mga bituin sa paligid, sa kalawakan. So, naglalang ang Diyos niya, ang huli niyang nilalang ay ang daigdig. No? So, sa daigdig na yan, nakapaloob ang lupa, mga halaman, kasunod na nilalang ng Diyos. Pagkatapos ng halaman, yung mga hayop, at huling-huli niyang nilalang ang tinatawag nating sinasabing ng Diyos na co-maker niya o katulad ng Diyos, ang tao. So, ang tao, ang huling nilalang ng Diyos, ang tinatawag niyang nilikha upang pamuluhan ang iba niyang nilikha. So, tayo ito, creator ng Diyos. So, after that, sabi ng isang philosopher, si Pythagoras, ang tao raw ang sukatan ng lahat ng bagay. Kasi, sa isang lugar, kapag walang taong nakatira, ibig sabihin nun, may problema doon sa lugar na yun. Walang makakain ng tao, kaya wala silang trabaho. So, laging ang tao ang sukatan ng lahat ng bagay. So, itong aking tatalakayan sa inyo ay galing din po sa research ito. I-share ko sa inyo. Sana ay makukulit po kayo ng aral dito. Sa English po, tawag dito ay Rules for Being Human. Sa Tagalog, mga batas sa pagpapakatao. Yung sinasabi natin na madali pong maging tao, pero mahirap magpakatao. Sa madalit salita po, yung disiplina po. Kailangan disiplina po muna sa sarili. Okay. There are 9 rules for being human. So, number 1, okay, ikaw ay makakatanggap ng isang katawan. Tayo po pala, lahat tayo ay makakatanggap ng isang katawan. Di ba, pag pinanganak tayo, isa lang po espiritu natin, bawat isang katawan. Tama po ba? Okay. Ngunit, sabi rito, maaari mo itong kasuklaman ng iyawan. Ngunit ito ay mapapos sa iyo mula sa iyong pagsilang hanggang sa iyong kamatayan. Tama po ba yun? Ibig sabihin po, kahit ano po ang katawan natin, tsura, ito po isang kamay natin, baluktot po isang daliri, no? Hiwala yung isang mata, o sing-inching isang mata, yan po ay makakasama na natin parte ng katawan natin hanggang sa tayo mamatay. Meron nga pong iba na nagpaparituhin ng katawan, di ba? Punta sila kay Dr. Abelo para ayusin yung hindi nila gustong parte ng kanilang katawan. So, sinusuway nila yung batas ng Diyos kasi batas ng kalikasan po yan. So, yun yung rule number 1. Wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang ating katawan. Okay, next po. Ikaw ay matututo ng mga aral o leksyon. Ikaw ay naka-enroll habang buhay sa isang paaralan na kung tawagin ay paaralan ng buhay. Naka-enroll ba po tayo? Tawag dito, informal school. Simula ng ating pagkabata, sino po ba una nating guro? Kung tayo bata pa. Magulang po. Yan, tama po yan. At ang susunod nating guro ay ang ating environment o ang ating kapaligiran. Tama po ba yun? Bago tayo pumasok sa formal school. So, sa pangalawang batas na ito, marami tayong leksyon na matutunan.